Sa isang tahimik na baryo, may isang batang lalaki. Pangalan ay Elias. Sa murang edad na 8, kilala siya sa paaralan bilang batang madalas mapagalitan. Di dahil siya ay masama, kundi dahil likas siyang mausisa, malikot at madaling magkamali. Araw-araw halos hindi lumilipas ang klase nang hindi siya napupunan ng guro. Minsan dahil tumayo habang nag-lecture si Teacher Nena. Minsan dahil nahulog ang lapis ng 3 beses. Minsan dahil sumasagot kahit hindi tinatawag. Para bang ang bawat munting bagay ay nagiging dahilan para siya ay pagalitan. Isang araw, habang nagkaklase, aksidenteng nabunggo ni Elias ang baso ng tubig sa mesa. Pilapon ang tubig at nabasa ang ilang papel ng mga kaklase niya. Nagtawanan ng ilan, nainis naman ang iba. Agad lumipat si Teacher Nena, seryoso ang muka. Elias, sabi niya, palagi ka nalang nakakalika ng problema. Sumama ka sa akin sa faculty room. Para kay Elias, iyon na ang pinakamabigat na parusang pwede niyang maranasan. Habang naglalakad, nakayuko siya, pinipigil ang pagluwa sa isip niya. Bakit hindi na lang ako maging katulad ng iba? Bakit lagi na lang mali ang nagagawa ko? Pagdating nila sa loob, tahimik na pinaupo siya ng guro. Hindi sigaw, hindi sermon, kundi katahimikan. At sa loob ng ilang sandali, nagsalita si Teacher Nena. Hindi galit, kundi binayad ng tinig. Elias, sabi niya, alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Biling siya, pinupunasan ng mata. Tingin mo ba dahil gusto ko itang pagalitan? Tahimik. Hindi, iho. Dinala kita rito dahil gusto ko itang turuan. Patungo siya, naguguluhan. Elias, ang pagkakamali ay hindi dahilan para mahiya. Ang pagkakamali ay akbang, isang maliit na parusa lang na binibigay namin. Di para saktan ka, kundi para ituwid ka bago ka tuluyang mapunta sa maling landas. Mas natatakot ako sa batang takot magtanong, takot sumubok, takot magkamali. Kasi sila, hindi natututo. Tumingin si Elias. Ngayon lang niya narinig yun. Ang mahalaga, patuloy ng guro ay natututo ka pagkatapos mong magkamali. Ang tunay na masamang gawain ay yung inuulit kahit alam mo ng mali. Dahan-dahan lumambot ang puso ng bata. Ngayon niya naunawaan, hindi siya pinapagalitan dahil siya ay mali, kundi dahil maaring maging tama. Mula noon, hindi na natatakot si Elias kapag siya ay nagkamali. Mas nag-ingat siya, mas nag-iisip, mas nagbago, at tuwing pinapagalitan siya, tinatanggap niya at hindi bilang hiya, kundi bilang paalala na may landas siyang binubuo. Unti-unting bawat takbang, bawat pagkakamali, bawat pagsubok, at lumaki siyang may isang mahalagang aral na hindi niya nalimutan. Ang pagkakamali ay hindi wakas ng pag-asa. Ito ang unang pintuan ng pag-unlad. Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin na napakahalagang aral. Ang pagkakamali ay hindi tanda ng kahinaan o kabiguan, kundi akbang patungo sa paggalago at pagkakamit ng karunungan. Madalas sa buhay, ang mga bata at maging ang mga matatanda ay natatakot magkamali dahil sa iya o takot sa parusa. Subalit, sa kwento, ipinakita ng maliit na parusa kapag may tamang gabay at paliwanag ay hindi layong saktan, kundi layong turuan at ituwid ang pagkakamali bago ito mauwi sa mas malalang gawi. Sa pagtanggap sa ating pagkukulang at sa pagtuto, sa pagkatuto mula rito. Natututo tayong maging mas maingat, mas responsable at mas matatag. Ang tunay na masama ay hindi ang magkamali, kundi ang inulit ang mali kahit alam nating mali. Kaya mahalaga na sa bawat pagkakamali, may aral tayong hinuhugot at ginagamit natin ito bilang hakbang upang maging mas mabuting tao. Kawikaan 14:32. Ang pagtutuwid ay para sa kaalaman at ang parusa ay nagdudulot ng kaalaman
sa kabataan. Roma 6:2, huwag kayong matakot sa parusa, sapagkat ang parusa ay nagpapalakas at nagtutuwid sa ating mga landas. Sa pamagitan ng kwento ni Elias, tuto tayong yakapin ating mga pagkakamali, huwag matakot sa pagtutuwid at gamitin ng bawat maliit na parusa bilang tulay patungo sa kabutihan at tagumpay. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit o kamali, ay bahagi ng ating pag-unlad at paglago bilang tao. Kung gusto mo rin makasave sa binibili mo, bumisita lang sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, mag-komento, i-share. Malaking tulong ito sa amin bilang content creators. Huwag kalimutan sundan kami para laging updated sa mga bagong video. Forever blessed. God bless you. Ingat lagi.